Simple lang yung gusto ko sa buhay. Gusto ko lang makapagsilbi ulit. Maraming ninakaw sa akin si avascular necrosis na happiness na dapat na-enjoy ko. Marami akong moments na nawala. What's your story? Welcome back to St. Luke's Patient Perspectives. What's your story? Well, it all started when I was 7 months pregnant sa daughter ko. Kahit nagtatanong ako sa friends ko, and of course, nung lumapit ako nun sa OB, ang sinasabi sa amin is, of course, dahil buntis ako and I'm getting heavier, talagang makakaramdam ako ng mga pains on my lower back and on my legs. Ganyan, may mga ngawit na akong mararamdaman. But actually, she also said na parang, pero hindi ka pa naman ganun kabigat. So parang medyo weird na may pain ka kagad na nararamdaman. Sabi niya, but it will go away pagkalabas ng baby, ganyan, pag gumaan ka na ulit. Nag-start yung pain na naramdaman ko na very sure ako talaga na yun yung pain kasi hindi na siya nawala on my left groin side. When I gave birth, of course nawala siya dahil gumaan ako. So parang nawala yung impact dun sa hips ko talaga. But after like 3 months, kasi I wanted to go back working out para kahit papaano mabawasan yung pregnancy weight ko. Nag-yoga ako. Pag yoga ko noon, I remember, bakit parang mas lalo siyang sumakit? Naramdaman ko na ulit yung pain. Sabi ko, sige, mag-yoga lang ako na mag-yoga. I'm sure may mga ngawit lang talaga ako nararamdaman. So, ganun siya nag-start. It's para siyang nangangawit ka palagi and parang may gusto kang ipa-crack na, alam mo yun, parang pag nag-crack, may relief kang mararamdaman. So, nagpa-chiro kami. Parang lahat lang muna nung yung abot kamay lang, yung madali lang siyang solusyonan. And then, after 3 months, wala. So, nagpa-ultrasound, nagpa-check kami, baka may mga, ano ba yung naiipit doon? Ano ba yung ganung pakiramdam? So, wala talagang makita sa akin. Kasi si avascular necrosis, kung nasa early stage ka, hindi mo naman siya makikita sa mga ultrasound and x-rays. Sa MRI talaga siya makikita. After a year pa, tsaka lang ako nag-decide magpa-MRI. Well, wala ring doctors na nagsasabi sa akin na parang, kailangan mo ng MRI, ganyan. Kasi nga, pag nag-x-ray, wala talagang makita . And then, nung October of 2023, nagpa-MRI na ako. Like, ako na yung nakiusap, iba na yung nararamdaman ko. Kasi ang weird dahil sumakit na rin yung right hips ko. Kung may injury sa left, but pati yung right ko, ganun din. Nung nakita nila na may avascular necrosis nga ako, of course, sinabi nila yun sa akin. Wala akong idea kung ano yun. Kumbaga yung mga naririnig mong madalas, diba? Pag may sakit ka, hindi siya ganun . So, tinanong ko siya, sabi ko, so ano pong cure? So, sinagot niya ako ng hip replacement. Siyempre, yung gulat ko noon, bata pa ako, ba't ako i-hip replacement? Meron akong ganung naramdaman. And siguro na rin kasi meron ngang stigma na ang hip replacement pang matanda lang siya, parang pag bumigay na talaga yung balakang mo or pag na-aksidente ka, diba, nahulog ka, nabasag yung balakang mo. Parang hindi ko siya matanggap in the beginning. So, ako din, nag-seek din ako ng mas conservative approach. So, kung talagang nag-ikot kami ng mga doctors na like mabibigyan ako ng ibang option. Sila sinasabi nga nila na, tama, wag ka munang magpa-hip replacement kasi bata ka pa. Kasi ang hip replacement tatagal lang sa'yo within 5 years. Tapos, magkakaroon ka ng revisions. Tapos parang, ganun po ba yun? Of course, wala din akong alam noon, diba? Nag-agree lang ako and I believe tama sila nung umpisa. Kumbaga, naglalaban talaga yung isip ko noon. So, nung nakausap namin si Dr. Edsel, nung nakita niya kagad yung x-rays ko, parang, ano ka na? Kailangan mo ng may hip replacement na wala na akong pakiusap na ginawa. Hindi ko na kailangan magdrama sa kanya at makipag-away na, hindi, doc, operahan mo ko ngayon din. Wala nang nangyaring ganun. So parang, sabi ko nga, ay salamat, nakahanap ako ng doktor na gustong i-extend yung quality of life ko. Hindi niya ako at once tinakot na mas masisira yung lifestyle ko. Parang hindi. Parang mas na-excite siya na, hindi. Deserve mong makipaglaro sa anak mo. Deserve mo pang magtrabaho. Marami ka pang pwedeng gawin. Simple lang yung gusto ko sa buhay. Gusto ko lang makapagsilbi ulit. Gusto ko makapagtrabaho kahit papano. So, yun lang yung gusto kong ibalik sa akin. So, maraming ninakaw sa akin si avascular necrosis na happiness, na dapat na-enjoy ko. Marami akong moments na nawala.
Of course, nung first 24 hours na hindi ako makapaniwala, within 24 hours, pinapalakad ako. So parang, and nung pinalakad ako, kahit na medyo heavy yung mga gamot na pinainom sa'yo, alam mo sa sarili mo na wala yung pain na iniinda mo. Talagang ang gaan sa pakiramdam kahit na may mabigat na nilagay sa'yo. Hindi mo iindahin yung surgery pain. Kasi alam mo na yung pain na nararamdaman mo, papunta na siya sa healing. Pagaling ka na, patapos ka na. So, hindi mo kayang i-compare yung sakit ng AVN dun sa surgery pain na alam mong patapos na. Of course, I was advised na let go ko yung walker after 2 weeks. Tapos, sabi ko, okay po, Doc. And then, kailangan ko ba bumili ng cane? Kasi, yun yung mga advice sa akin ng mga AVN warriors. Of course, magtatanong ka before your surgery, di ba? Ano yung mga dapat kong i-prepare, ano yung mga dapat kong bilhin. Tinanong ko muna siya kung after ko ba mag-walker, magkikane ako. Tapos parang sabi niya, sa nakikita ko sa'yo, hindi mo na kailangan ng cane. Sabi niya, after 2 weeks at okay ka na talagang maglakad or even before 2 weeks, pag nakita mo kaya mo nang walang alalay, then go, let go. Ako after 4 days, na-let go ko yung walker. But of course, I was walking very cautious and slowly. Hindi naman yung parang ang yabang ko kagad na para na ako nagchatcha dun sa bahay. Hindi naman ganun. Talagang tinatansya mo pa rin, but slowly but surely. And ang sarap sa pakiramdam talaga. Kahit pa ulit-ulit mong sabihin na wala akong nararamdamang pain. Na wala talaga siya lahat. And yun lang yung longing na ako sa ganun eh. Hindi ko na kasi alam yung pakiramdam ng buhay na wala kang chronic pain. Ngayon, nakakasilbi ako kahit papano. Napagsisilbihan ko yung pamilya ko. Nakakapagluto ako. Kahit naman hindi, katulad nung noon na luto na talagang kaya kong magluto for 8 packs. Yung ngayon, yung diba, yung simple breakfast, nabibigyan mo ulit yung nakakapagsilbi ka sa family mo. Like, napiprepare ko yung baon ng daughter ko papuntang school. Next goal is, mas mahatid sundo ko na ulit siya. Malaking pagbabago, and even my friends pag nung recovery days ko, pag binibisita nila ako sa bahay, pagpasok pa lang nila ng pinto, talagang sabihin nila, uy, ang ganda ng aura mo. Kasi nakikita nila, dun magkakaiyakan kami kasi nga talagang wala akong masabi dahil parang gusto mo lang din talagang, oh my God, sorry pati ba ikaw nasungitan ko, yung pati ba ikaw hindi na rin ako mabait sa'yo, ganun. Tapos lahat naman sila sasabihin nila na, well, mahirap ka ng kausap. Like, hindi na daw akong machikang tao. Sobrang madaldal akong tao. So, parang hindi na daw ako machika. Tapos, mabilis ako syempreng mapagod. Medyo baduy, ganun. And then, of course, yung constant person na lagi mong kasama, which is yung husband ko, parang feeling ko, pwede ko siyang kumbaga maging punching bag. And that is so sad. Kasi, na hayaan naming umabot kami doon na parang kasi wala rin siya magawa parang kailangan niya akong intindihin. So right after my surgery, kinailangan namin iupo yung isa't isa. I had to apologize. And then siya din, sinabi din niya yung mga naging challenges niya doon sa kinalabasan ng ugali ko na kailangan niyang intindihin. And he's hoping na sana dahil road to recovery na ako, parang mabalik na niya yung nakilala niyang Angelica. And parang ikaw din naman, di ba, magkakaroon ka rin ng sarili mo na parang ang daming taong naapektuhan, parang hindi lang ako, parang grabe tong sakit na to. Grabe siya, parang nakakahawa siya sa ibang tao. Nadamay sila, kawawa naman sila. Siguro ako kasi hinahanapan ko ng reason bakit nangyari sa akin to. Naisip mo na lang din na, baka kaya ako dahil I can use my platform, I can use my voice para i-share sa mga tao na hindi ka nag-iisa doon sa nararamdaman mo, doon sa dilema na pwede mong maramdaman kung kaya mo ba harapin yung hinihingi sa'yo nung sakit na yun, which is, of course, a hip replacement eventually, di ba? Kung talagang hindi mo na kaya and talagang gusto mo nang dugtungan yung quality of life na meron ka. Ako, using my voice, gusto kong iparating sa mga tao na nakakaramdam ng hirap at sakit na parang feeling nila walang nakakaintindi sa kanila. Meron, and kumbaga, huwag kayong matakot kasi ang sarap sa pakiramdam na mabuhay na wala ng takot, na wala ng pain, marami pang opportunities na naghihintay sa'yo. So parang you just have to wait in na parang ano bang mas gusto mo? Mas gusto mo bang mag-suffer at matakot for the rest of your life at humiga na lang at mag-wonder what if? Or
bigyan mo ng solution. Like now na. Kasi, yun nga, naghihintay lang sa'yo yung buhay na parang marami pang in store for us. And wag tayo magpatalo dun sa sakit. Which hindi ko kasi kapag feeling mo na nagpa-hip replacement ka, feeling mo nagpatalo ka dun sa sakit eh. Parang hindi. Talunin mo sila, bigyan mo ng solution. Talunin mo yung avascular necrosis, tanggalin mo na siya sa katawan mo. So, tulungan mo yung sarili mo, di ba? Hindi yung para magmukmuk ka and kabahan ka na lang. But, hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman ng mga tao na hindi siya nakakatakot, hindi siya nakakakaba. Of course, it is. Nakakatakot siya, nakakakaba siya. Pero, wala, kailangan mo laksan yung loob mo kung gusto mong tulungan yung sarili mo. Kasi wala namang ibang tutulong sa sarili mo kung hindi ikaw. And of course, yung doctors na talagang alam mo you are in good hands. Kung health mo na yung nakasalalay, dun ka na sa world class yung kayang i-offer, di ba? Yung kaya makipagsabayan sa ibang bansa. Dahil kung i-weigh namin, parang kung aalis tayo, it will take us ilang buwan na wala tayo sa Pilipinas dahil hindi kami makakalipad pa uwi. So parang nung nakausap talaga namin si Dr. Edsel, naging panatag yung loob ko na parang, kasi nung siya yung tinatanong ko, Dok, mahirap ba? Parang gano'ng katagal yung surgery? It will take us maximum 2 hours. Is parang, okay, alam mo yun, siguro nakahanap ako ng doctor na confident. Nakahanap ako ng doctor na compassionate at nakikare talaga siya. Or matanggal yung pain na nararamdaman ko and maibalik niya yung buhay na nawala sa akin. Tinanong namin siya na parang, Doc, okay lang ba na dito tayo sa St. Luke's magpapasurgery? Dahil, syempre, ang takot mo kung okay yung doctor mo, okay ba yung service na makukuha mo, di ba? Yun, hindi ka na mag-iisip na parang, syempre, gusto mo dun sa kumbaga high standards. St. Luke's talaga kagad. And parang kung sa St. Luke's, sabi ko, St. Luke's na rin naman eh. Sa BGC na tayo, itodo na natin. Bigyan na natin lahat. Kasi ayaw mo na eh. Gusto mo nang tapusin yung sakit na nararamdaman. Ayaw mo na siyang i-extend. So, dun ka na. Sa 100%. Na confident ka, hindi ka matatakot.